So ayan mga ka-sister, si Hana ay makukumpine dito sa ospital kasi nga sobrang hina. Sobrang hina yung pakiramdam niya. Ayan, nakaswero na siya at saka naka-oxygen. Bale, kinuhaan na siya ng ihi at saka dugo. I-examination mo muna. Ano tawag yan? I-laboratory mo na yung ihi niya at dugo para malaman po namin kung ano yung masamang pakiramdam niya at bakit nahilo siya. So, ang sabi po ng doktor ay sobrang mababa yung blood sugar niya. Ayan mga ka-sister, si nanay ay babalik na, uwi mo na, ihatid mo na ni mister. Sige na. Kay ano lang sa tricycle natin. Ay. Ayan mga ka-sisters, yung sitwasyon namin ni Hana. Oh, nagba. May sign of peace pa eh. Ayan, bali, nakakumpay na kami dito at hindi pa namin alam kung kailan kami uuwi. So, hintay lang kami kung ano yung magiging resulta sa mga dugo at ihi na kinuha. Ayan, pahinga muna si Hana. Ayan, si nanay ay sobrang nag-aalala. Hindi siya makatawag sa akin ng direktahan dahil yung cellphone ko ay walang SIM card. So, medyo malayo yung hospital namin sa aming bahay. Kailangan nilang pumunta dito para alamin kung kamusta ang kalagayan ni Hana. Pero okay naman. Dahil si Mr. ang papunta pa rito para kumuha ng mga gamit at lahat ng kailangan namin. So sana mga ka-sisters ay makauwi kami ng mas maaga. Ang iba dito ay naabutan ng ilang araw. So 3 days ang pinaka-maximum na pag-stay dito. Ayan, sa mga minor. Kung minor ang sakit, 3 days lang uwi na. Pero pag medyo severe na or mahirap na ay abutan ng matagal. So maya-maya si Hana may rasyon na pagkain. Ako naman ay kahit di napakainin ay okay din dahil kailangan bumawas ng timbang kasi sobrang taba na. Ngayon nakatawa ako, kanina ay medyo seryoso tayo kasi nga nabigla tayo sa mga pangyayari na hindi natin naasahan na biglang nakulaps si Hana dahil sabi ng doktor ay mababa daw yung sugar sa katawan. So kung ang nanay ay palakain ng kanin, si Hana naman ay nirekomendahan ng doktor na kailangan kumain ng maraming kanin para magkaroon naman ng sugar yung kanyang dugo daw. So ayan, kain natin ng chocolate si Hana. So ayan mga ka-sister, si Hana ay pagkatapos lang kumain. Tapos may natira. Ayan, ako ang uubos kasi nahinayang ako. Kain tayo mga ka-sister. So ito yung ulam ni Hana, bangus na pinaksiw bago may kanin. Saka itong pakbit. Yung sitaw, inubos ko ng kain. Kaya sabaw na lang ang natira. Ayan siya, nakatatapos lang magkain. Pahinga. Kain, pahinga. Habang ako dito ay nguya-nguya pa. Hinayang kasi ako magtapon ng pagkain. At saka wala naman akong baon galing sa amin. So yung pagkain ni Hana na hindi naubos ay ako ang kakain. Sayang bangos ko. Walang bawas yung bangos. Ayan o, sayang yung bangos. Walang bawas. Kunti lang. Bali yung sa tiyan niya lang ang may bawas.
So si ka-sister ang mag-uutay-utay niyan. Nagkabaliktaran kami ni Hana ng sitwasyon. Ako yung sobrang sugar. Si Hana ay kulang sa sugar kaya bumagsak. Amoy gilik ang bangos. Maslom galit dyan. Bus. Kukunin na lang mamaya ng taga-kuha yan. Ayan, may kasamahan din kami dito. And katatapos ko lang kumain mga ka-sisters ay gusto ko lang ikwento kung bakit si Hana ay emergency na pinasok namin ng hospital. So kanina, maagang-maaga pa ay nag-aasikaso na ako ng iba-vlog ko kasi nga si ka-brother Ed ay uuwi sa amin. Magbabakasyon na naman. So, syempre, kapag may ganun na okasyon, hindi naman talaga okasyon. Pag may ganung setup mga ka-sisters ay una naglilinis ako ng bahay at saka busy ako sa mga tanim ko dahil inuuna ko nga yung mga tanim ko na didiligan. Pagkatapos na siguro mga 9 o'clock mga ka-sisters ay may pumunta na tao sa amin. Sa kabisihan ko ay andun ako sa rooftop para maglinis nga at may ginagawa ako doon na dessert dahil uwi nga si Ed. Naghanda ako ng melon at saka yung may sago. So pagkatapos ko ng makultivate matapos kong mahimay yung melon may pumuntang tao sa amin at tumawag na pumunta daw ako ng school dahil si Hana daw ay nahimatay. So kinabahan tayo at talagang natulala na ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nung time na yon. At ura-urada ay pumunta kami ni Mr. sa school ni Hana para alamin at pagdating ko nga doon ay nasa office na si Hana at nakahiga. At yun nga, hindi ako mapakali dahil first time ni Hana na nawala ng malay. So, umalis si Hana sa bahay ay walang lagnat. So, nag-almusal naman siya. Saka, palagay ang loob ko dahil wala naman siyang iniinda na sakit sa akin. Ngayon, nagulat na lang talaga ako mga sisters dahil yun nga ang balita sa akin na si Hana ay bumagsak. At hindi ako nagdalawang isip na dalhin kaagad dito si Hana sa hospital para alamin kung ano ang dahilan kung bakit nawalan siya ng malay. So, mga ilang oras na na-check up na siya at kinuha ng dugo. Sabi ng doktor ay low sugar daw. Yun, mababa ang sugar niya sa katawan kaya bumagsak. Ibig sabihin, kulang sa carbo kasi sanay tayong kumain ng carbo. Napansin ko na dati mga ka-sister kay Hana na talagang pag kumain ng kanin ay napakonti at yung ulam ang sobrang ang ulam yung kinakain niya. Pag maraming ulam, yung ulam ang nauubos. So, ganun pa man ay hindi ko alam na ganun talaga ang pagkain ni Hana kahit pilitin mo pang magpakain ng kanin na marami ay ayaw niya dahil yun talaga daw ang takal ng kanyang tiyan. So, hindi ko alam na talagang ano na pala yun. Hindi akto o hindi eksakto yung kinakain niyang karbo sa katawan niya. Dahil napakaunti talaga ang kinakain niya at si Hana naman ay hindi nag-digita. Sa madaling salita ay hindi ko alam na ganun pala ang magiging reaksyon ng katawan niya kapag kulang sa karbo dahil si Hana ay malaki na at yung sa edad niya si Hana ay 16 years old na dapat medyo marami-raming kinakain na karbo para kahit papaano ay yung sugar niya mag-balance. Pagkatapos na na-check up siya sa dugo ay sa ihi naman yun nakitaan siya ng UTI na sakit kaya may lagnat siya, biglang nagkaroon kagad ng lagnat si Hana. So ngayong gabi dito kami dalawa ni Hana at nabalitaan ko din si Aya na si Aya ay may lagnat din doon. So nagkasabay talaga silang may lagnat kaya medyo parang
na ang tawag yan, parang hindi ako mapakali, dalawa talaga sila ang nilagnat. Si Hana ay ganyan ang sitwasyon, bumababa yung lagnat tapos tumataas. So pray na lang talaga ako kay God at sagad na lang talaga ako naniwala na fast recovery yung mangyayari at makakauwi kami ng maaga. So maraming salamat sa inyo mga ka-sisters dahil sa pagsubaybay sa amin at sa pagtangkilik sa channel ko. Malaking bagay yun mga ka-sisters sa akin. Deep inside ng heart ko is sobrang thankful ako kay God dahil andoon yung kabutihan niya sa amin, sa akin, sa kabila ng kabisihan ko ay naramdaman ko yung protection ng God at saka extraordinary strength sa akin dahil pagdating sa problema sa mga bata, mga ka-sisters ay talagang nakakapanglumo. Dahil pag tayong mga magulang ay pag ang anak na ang problema ay talaga namang hindi natin maiwasan yun na magkaroon tayo ng emotional at para tayong nade-depress. So dahil lang sa kay God naging malakas tayo at kailangan nating lakasan para sa ating mga anak. So maraming salamat sa inyo mga ka-sisters sa pagsubaybay sa amin. Salamat sa prayer and God bless po sa inyo.